tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore. Wow, magbibigayan na naman sa loob ng Kongreso sa tingin ko. Paldo-paldo na naman po ang mga bulsa nila. Ubos na naman ang pera ng taong bayan. Ubos na naman ang pondo ng kaban ng ating bansa. Para sa akin mga Lodya, okay na okay lang yan na magkaroon ng trial para malaman ng taong bayan kung gaano po talaga nila minamanipula ito pong impeachment kay VP Sara Duterte para po sa 2028 sila po ang makinabang. Kasi kung ang pag-uusapan lang naman talaga dito ay yung sinasabi po lang confidential funds mga Lodi, backfire po yan kay Marcos Jr. Bakit si VP Sara Duterte lang ang inyong pinag-iinitan? Diyan pa lang magiging sablay na kayo eh. Baka nga si Marcos Jr. pa ang ma-impeach sa pinagagagawa nyo dyan. Woo! Ang lupit ng background music mga Lodi. Angkop na angkop sa ginagawa nitong mga congressman na to ah. Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinagagagawa nyo dyan? Yo, what's up mga Lods? It's Mega Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Ito na po mga Lodi, tuloy na daw po ang impeachment trial kay VP Sara Duterte. Sabi po ni Jinky Luistro mga Lodi. At hindi na daw po sila mapipigilan about dito. Ito po mga Lodi ang ating ibabahaging video sa inyo. Alamin po natin kung ano pong ibig sabihin ni Luistro dito mga Lods. Tuloy na ang impeachment trial. No one can stop this anymore. Wow! Just we can build this thing together and it's on forever. Nothing's gonna stop us. Parang kanta lang yun ah. Tuloy na nga ba mga Lodi? May mga kondisyon po ang Senado para po mapag-usapan itong impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Alamin po natin yan para hindi naman po tayo magbukang syunga. Ito ang pahayag ni House Prosecutor Jinky Luistro matapos haina ng summons ang impeached Vice President na si Sara Duterte. Aniya, may jurisdiction na ang impeachment court sa kaso. Ngayong Miyerkules nakatakda ang pagbasa ng Articles of Impeachment sa korte pero hindi ito natuloy dahil sa pagsaoli ng kaso sa Kamara para klaruhin ang proseso. Hindi natuloy dahil sinauli po ito ng Senado sa Kamara mga Lodi. Ano po yung mga kondisyon para po matuloy po itong impeachment trial kay VP Sara Duterte? May dalawang kondisyon ng impeachment court sa pagsaoli ng Articles of Impeachment. Isertipika ng Kamara na wala itong nilabag sa konstitusyon sa impeachment ni Duterte at siguraduhin ng mga kongresista sa ilalim ng 20th Congress na itutulak nila ang kaso. Siguraduhin na wala po silang nilabag na konstitusyon laban po dito sa inihain nilang impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Dito pa lang sablay ni. Ang daming mga konstitusyon ang nilabag po nitong 19th Congress. Ang pangalawa mga idol, kailangan po nilang hikayatin ang 20th Congress o yung mga papasok po na kongresista na itulak po itong impeachment kay VP Sara Duterte. Magbibigayan na naman sa loob ng Kongreso sa tingin ko. Paldo-paldo na naman po ang mga bulsa nila. Ubos na naman ang pera ng taong bayan. Ubos na naman ang pondo ng kaban ng ating bansa. Anak ng tinapay naman, oo. Wala ang kaso. Nanindigan ang House Prosecution Panel na wala silang nilabag sa pag-impeach kay Duterte. Kaya magsusumite sila ng mosyon sa Senado na umuupong impeachment court para malinawan sa mga utos nito. Wala daw po silang nilabag mga Lodi? Talaga lang? Kayo na humusga ha, sa mga pinagagagawa po nitong kongresistang ito na namuno dito po sa impeachment kay VP Sara Duterte. Kayo po ang tatanungin ko, wala po ba talaga silang nilabag para po i-railroad itong impeachment kay VP Sara Duterte? O eto pa mga Lodi, anong sabi po ni Luistro dito? They're asking for the confirmation of the 20th Congress whether it will pursue the impeachment complaint against the Vice President. How can this order be complied when the 20th Congress does not yet exist? Sabi naman ni Representative Prosecutor Joel Chua, ang trabaho po ng Senado bilang impeachment court ay to try at hindi po mag-dismiss.
Try and try until you die. Anak ng tinapay naman, oo. Para mo na rin sinabi yan, Joel Chua, na tara, subukan natin gawin. Kahit naman wala ng patutunguhan. Magsayang tayo ng pera. Magsayang tayo ng pondo kabayan ng taong bayan para lang pag-usapan to, itry natin. Malay nyo, lumusot, di ba? Anak ng tinapay, ipasertifikan nyo muna yang pinaglalaban yung impeachment complaint kay VP Sara Duterte at himukin nyo ang 20th Congress para itulak itong impeachment na gusto nyo mangyari kay VP Sara Duterte. Para sa akin mga Lodya, okay na okay lang yan na magkaroon ng trial para malaman ng taong bayan kung gaano po talaga nila minamanipula ito pong impeachment kay VP Sara Duterte para po sa 2028 sila po ang makinabang. Klarong-klaro naman talaga kung anong panggigipit ang ginagawa nila. Kasi kung ang pag-uusapan lang naman talaga dito ay yung sinasabi po lang confidential funds mga Lodi, backfire po yan kay Marcos Jr. Dahil mga Lodi, di hamak na mas malaki po ang confidential fund ni Marcos Jr. kaysa po kay VP Sara Duterte. Pero bakit hindi nyo kine-question kung saan napupunta? Bakit si VP Sara Duterte lang ang inyong pinag-iinitan? Diyan pa lang magiging sablay na kayo eh. Baka nga si Marcos Jr. pa ang ma-impeach sa pinagagagawa nyo dyan. Kung yan pala ang inyong pinagbabasihan. Oh, ito pa mga Lodi. Tuloy natin, nagsasalita na naman po si Dilimaw. Samantala, binatikos ng mga papasok na impeachment prosecutors at kongresista ang pagsauli ng impeachment case. Ayon kina Akbayan Representative-elect Chel Jokno at mamamayang Liberal Representative-elect Laila De Lima na inaasahang maging impeachment prosecutors sa 20th Congress, tila isinantabi ng Senado ang konstitusyon at ibinalik muli ang bola sa mababang kapulungan. Anak na tinapay, sayang yung boto nyo dito mga idol. Hindi naman po talaga ito magtatrabaho para po sa mamamayang Pilipino. Tatrabahuin lang po talaga nila si VP Sara Duterte at ang mga Duterte dahil po paghihiganti po ang nasa utak po nitong mga taong ito. Si De Lima, si Jokno at lahat po ng mga congressman na tinamaan po nung panahon ng pamamahala ni Tatay Duterte. Yan lang po talaga ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Wala po talagang public service ang ginagawa nitong mga kongresistang ito. Kinwestiyon din nila ang mosyon ng mga senador na naging rason kung bakit hindi naumpisahan ang paglilitis kay Duterte. Inabandonan nila yung konstitusyon and that is really a clear grave abuse of discretion. Grabe. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Sa isang joint statement, sinabi ng Makabayan Bloc lawmakers na delikadong president ang naganap sa Senado. Balik kalye na naman po kalsada si Raul Manuel at ang Kabataan Party List. Kamusta na yung inyong miyembro na nagre-reklamo na di umano hinalay, ginahasa daw po ng inyong mga leader? Bakit hindi kayo kumikilos para dito? Anak ng tinapay naman. Sino dyan yung ginahasa o minolestya? Panay kayo pamumuna sa ibang mga problema pero yung sarili nyong kagrupo, di umano pinag-interesan ng leader ninyo, wala kayong ginagawa. Anak ng tinapay kayo, Kabataan Party List at saka Gabriela. Kawawa naman yung miyembro nyo. Tinamaan ng lintik. O eto mga Lodi parang ang dating, bumabalik na naman po tayo sa banal-banalan ng mga politiko. Dahil sila Joel Chua, Luistro at saka sino pa yung mga kongresista, eto nga po, pinabindisyonan daw po nila itong mga papeles para po sa impeachment ni VP Sara Duterte. Pinabasbasan daw po, eto po mga Lodi tingnan nyo pong mabuti. Kakahiya tong mga idol. Pakinggan nyo po yung kanta. Woo! Ang lupit ng background music mga Lodi. Angkop na angkop sa ginagawa nitong mga congressman na to Grabe naman kayo. Hindi ba kayo kinikilabutan sa mga pinagagagawa nyo dyan? Hill Erland. Wow yan pa talaga yung napiling kanta. Paano mag-heal? Paano tayo magkakaisa kung ganito ang ginagawa ninyo?
Kayo mismo na nandyan sa Kongreso, nandyan po sa Senado na sumasang-ayon sa impeachment kay VP Sara Duterte, kayo ang dahilan ng pagkakabuklod-buklod ng ating bansa. Dahil kapag pinagpatuloy niyan, lalo pong gugulo itong bansang ito. At sa tingin ko, yan po talaga ang ginugusto nitong administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. para makapagdeklara siya ng martial law. Nakakaawa po itong bansang Pilipinas na ito, lalong-lalo na sa mga uto-uto na pinapakitaan lang po ng banal-banalan, santu-santuhan, nitong mga politikong wala pong ibang hangad kundi ang sarili lang nila na manatili po sa pwesto. Yan at yan po talagang ginagawa nung panahon po ni Aquino, mga lodi. Kunyari magsisimba, magpapakita po ng pagiging banal. At ito naman po tayo, mga lodi, nadala po tayo. Kasi nga po mababait daw po kuno. Yun pala, mga lodi, sila po talaga ang sumira at nagwasak ng ating bansang ito. Pag upo po bilang presidente ni Tatay Duterte na sinasabi po nilang masamang tao, palamura, hindi daw makadiyos, wala daw pong puso, alam nyo na. Yun po ang dahilan kung bakit po tayo namulat dito po sa mga banal-banalang ito. Ibig sabihin lang yan, mga lodi, hindi po natin kailangan ng ganitong mga Diyos-Diyosan, banal-banalan ng mga namumuno sa ating bansa, kundi po ang tapang at tunay na malasakit sa ating mga kababayan Pilipino para umunlad po itong bansang ito. At alam ko, ramdam na ramdam po ninyo yun nung panahon po ni Tatay Duterte na malaki po talaga ang improvement ng ating bansang ito. Pero anong ginagawa, mga lodi? Bumabalik na naman po tayo sa ganitong klaseng politiko. Kaya na po bahala umusga, mga lodi, kung tama ba ako o mali ako. Pero ang pinapakita ko lang po sa inyo na ganito po talaga ang nangyayari sa panahon po ni Marcos Jr. Hindi po public service ang binibigay po nitong administrasyon na to, kundi paninira lang po sa mga gumawa ng kabutihan dito sa ating bansa. Walang iba kung hindi ang mga Duterte. Stay safe, mga lods, and God bless you all. Duterte pa rin.